Ano nga ba ang mga katangian ng mga taong sobrang successful? Mayroon ba silang mga sign bago sila naging matagumpay? At kung meron, ay ano-ano nga ba ang mga ito? Ayon sa naitalang survey ng mga eksperto ukol sa mga karamihan ng mga taong successful, ay lumabas sa datos na may 5 pangunahing sign na magkakapareho mong makikita sa kanila. Kaya tapusin mo ang video, dahil ang pang-5 sign ang pinaka-importanting sign, na dapat, ay mayroon ka. Number 1, mahilig kang gumawa ng may value. Isa sa mga sign ng mga taong successful, ay ang paggawa ng mga bagay na makakapagbigay ng value. Isa na nga sa mga halimbawa nito ay ang mga mahuhusay na imbentor, ang mga imbentor na katulad na lang ni Thomas Edison na nakalikha ng incandescent light bulb, phonograph, at ng kinetoscope, at ni Nikola Tesla na nakaimbento ng Tesla coil o kilala bilang electrical resonant transformer, at radio, na nagsimula sa pagtuklas niya ng radio waves o electromagnetic waves, kasama rin ang violet ray, at marami pang iba. At pwede ka rin makagawa ng bagay na may value, sa pamamagitan ng iyong paggawa ng serbisyo, katulad ng pagbibigay mo ng delivery services, pagpapautang mo ng pera na may kaunting interest, at pagpaparente ng bahay, at marami pang iba, na malamang ay ikaw ang unang makagawa, basta sasamahan mo lang ng sipag, determinasyon, at tiwala sa sarili. Number 2, palagi kang humahanap ng oportunidad. Dahil karaniwan na nga sa mga tao, ay naghihintay na lang na may dumating na oportunidad. Kaya naman hindi na nakapagtataka na mas marami ang mahihirap kaysa sa mayayaman. Dahil kung wala man dumating na oportunidad sa iyo ay hindi ibig sabihin na wala ka nang magagawa para baguhin ang buhay mo. Tandaan mo, na lahat ng oportunidad na nakikita mo ngayon ay nagsimula lamang sa idea ng mga taong gustong makagawa ng pagbabago sa buhay nila. Isang halimbawa na nga dito ay ang owner or founder ng isa sa mga largest e-commerce companies ngayon, na si Jack Ma, dahil nga gustong gumawa ng oportunidad ni Jack Ma, upang lumawak ang kanyang pamumuhunan, ay kanyang itinatag ang kanyang kumpanya na isa nga sa pinakamalaki ngayon na e-commerce company, at ito nga ay ang Alibaba. Isipin mo na lang na ang kanyang ginawang oportunidad, ay siya rin nagbigay oportunidad sa ibang gusto rin mamuhunan, gaya nga ng mga online seller, at ng mga delivery services, na lahat ay sakop ng iisang online platform na ginawa ni Jack Ma. Kaya hindi ka dapat maghintay ng oportunidad, bagkus, ikaw ang gumawa nito, sabi nga sa kasabihan na, a wise man will make more opportunities than he finds, kaya kung nasa iyo ang katangian na yan, ay hindi malabong maging isa ka rin sa pinakamatagumpay na tao pagdating ng araw. Number 3, palagi kang handang matuto. Ito ang ikatlong sign na hindi mawawala sa mga taong nagiging successful. Iyon ay dahil, kahit ang mga pinakamayayaman na business icon lang naman na kagaya nila Warren Buffett, Mark Cuban, at Bill Gates, ay umuubos ng oras sa pagbabasa ng mga libro araw-araw. At bakit? Dahil sa kagustuhan nilang mas palawakin pa ang kanilang mga kaalaman. Kaya naman kung ikaw ay isa sa mga taong palaging gusto na matuto, ay malamang nataglay mo ang isa sa mga sign ng magiging successful na tao pagdating ng araw. Iyon ay dahil, ang mga taong madalas na hindi nagtatagumpay sa buhay, ay sila ang mga taong akala mo ay alam na nila ang lahat, kaya kapag sila ay dumaranas ng mga kabiguan, ay madalas na hindi na nila alam kung paano ito masusolusyonan. Dahil paano mo mas mapagbubuti ang iyong sarili, kung sa tingin mo ay alam mo na ang lahat. Sabi nga sa isang kasabihan, na, never stop learning, because life, never stops teaching. Dahil aminin man natin o hindi, ang mga taong mas marami ang kaalaman, ay sila ang mga mas nagtatagumpay sa buhay. Number 4, hindi ka natatakot sumubok. Sapagkat likas na sa atin ang makaramdam ng takot or ng pag-aalinlangan lalo na sa mga bagay na hindi pa natin ginagawa. Nangyayari ito dahil sa natatakot tayong magkamali, ma-reject at pagtawanan. At marami pang mga dahilan na kung hindi mo haharapin ay wala ka na talagang mararating sa buhay, dahil sabi nga ng isang dakilang henyo na si Albert Einstein, na anyone who has never made a mistake, has never tried anything new. Dahil walang tao na naging sobrang successful, ang hindi nakaranas na magkamali. Lahat halos ng mga pinakamatagumpay na tao ngayon ay maraming pagsubok at mga failure ang pinagdaanan, bago nila nakuha ang tagumpay. Isa na nga sa mga halimbawa dito ay si J.K. Rowling. Si Rowling ay divorced at single mom, na halos pagsabayin ang pag-aaral at pagsusulat ng mga novel,
Nang umpisa, mahirap paniwalaan ngunit maraming publisher ang tumanggi sa Harry Potter na isinulat niya. Ngunit matapos nga ng mga pagkabigo na ito, si Rowling ay nagtagumpay gamit ang kanyang sinulat na Harry Potter. At ngayon ay isa na sa mga pinakamayaman na babae sa mundo. Ikalawa nga ay si Michael Jordan. Nang magsimula siya sa kanyang high school basketball career, ay tinanggal nga siya ng kanyang coach sa high school basketball team na sinalihan niya dahil sa hindi magandang performance na kanyang pinakita, at dahil nga sa pagkakaalis niya sa team, ay naging daan ito para lalo siyang magpursigi. At dahil sa kanyang matinding disiplina at determinasyon, si Michael Jordan ay isa lang naman sa itinuturing na greatest basketball player of all time. At ilan lang sila sa mga successful na tao na hindi natakot sumubok, na kahit magkamali ay patuloy lang na hinarap ang mga hamon ng buhay, dahil sabi nga sa isang sikat na kasabihan, na the only failure is not trying. Number 5, ikaw ay may self-discipline. Halos lahat ng mga matatagumpay na tao, ay taglay ang katangian na ito. Sabi nga ni Jim Rohn, na discipline is the bridge between goals and accomplishment. Dahil hinding-hindi ka magtatagumpay kung wala kang disiplina sa sarili, isang halimbawa na nga lang dito ay walang iba kundi ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Bago pa man siya makilala at makuha ang pagiging 8th Division World Champion, ay dumaan si Pacquiao sa mga matinding pagsasanay, na mula pa lang sa murang edad ay matinding disiplina sa sarili ang kanyang naging puhunan para marating ang kung saan man siya naroon ngayon. Dahil ang disiplina ay ang pinaka-main character ng kahit na sinumang successful na tao sa mundo, at isa lang ang kanilang pagkakapare-pareho. Silang lahat ay may disiplina sa sarili, sapagkat ayon nga sa isang sikat na mantra, na your level of success is determined by your level of discipline and perseverance, kaya kapag ikaw ay mayroon disiplina sa iyong sarili, ay malaki ang posibilidad na maabot mo ang iyong mga layunin. Bakit may mga tao na mabilis makuha ang tagumpay? Mayroon ba silang sekretong ginagawa, kaya nila na-a-achieve ang anumang bagay na gusto nilang abutin? Well, paano kung sabihin ko sa'yo na walang sekretong bagay maliban sa habits na kanilang ginagawa, at ang mga habits nila na ito, ang talagang susi, kaya sila nagtatagumpay, kaya naman sa video natin ngayon ay ating iisa-isahin ang 5 habits, na halos pare-parehong ginagawa, ng mga taong sobrang matagumpay, kaya kung handa ka na, ay let's start, now. Number 1, sila ay goal-oriented. Isa nga sa mga habits ng mga taong successful, ay ang kanilang ang pagiging goal-oriented. Sila ay mahilig gumawa, or mag-set ng goals, ginagawa nila ito, upang mas mabigyang prioridad, ang mga gawain lang na makapagbibigay sa kanila ng malaking resulta, na nakasentro sa mga layunin, na kanilang binabalak abutin. At nagiging daan din ito upang sila ay manatiling nakafocus sa kanilang mga goal, at maalis ang mga distraction na hindi nakakatulong sa kanila. Dahil ang pagiging goal-oriented, ay isa sa mga habits na hindi lang tutulong sa'yo, na mas makita ng malinaw ang daan, bagkus makatutulong din ito sa'yo na malaman, kung ano ang mga aksyon, na iyong kinakailangan gawin upang maabot, ang iyong hinahangad na tagumpay. Number 2, palagi nilang pina-priority, ang kanilang kalusugan. Ang kalusugan ay hindi lang maituturing na kayamanan, bagkus isa rin ito sa mga asset mo, upang maabot ang mga layunin na iyong binabalak abutin. Sabi nga ni Josh Billings, na health is like money, we never have a true idea of its value, until we lose it. Dahil para ka maging matagumpay, ay kinakailangan mong maging malakas, mabilis, at palaging alisto, hindi lang ng iyong isip, kundi maging ng iyong buong katawan, dahil paano ka yayaman? Kung hindi ka naman makatagal sa trabaho, hindi makafocus sa mga transaksyon dahil palagi kang may sakit at nanghihina, anumang aspeto ang sa tingin mo ay mahalaga para ka magtagumpay, ay isa sa mga wag na wag mong kakaligtaan na bigyang pansin, at ito nga ang iyong kalusugan. Number 3, palagi silang nagbabasa ng mga libro. Dahil ang mga successful na tao ay nakikita ang mga libro bilang isang gateway sa kaalaman. Kaya bilang resulta, ay madalas silang magbasa ng mga aklat na tumutulong sa kanila para lumago ang kanilang isip at mapabuti ang kanilang buhay. Dahil ayon nga sa medical review ng Healthline, na ang pagbabasa ng mga libro ay may kaakibat na positibong epekto sa ating kalusugan. Una na nga dyan ay ang pagtaas ng iyong vocabulary, ikalawa ay tumutulong na maiwasan ang pagbaba ng cognitive na nauugnay sa pagtanda, ikatlo nagpapalakas sa iyong utak, ikaapat ay nakakabawas ang stress, at marami pang iba, na kung ating iisipin ay malaki ang kapakinabangan na iyong maaring makuha, kaya naman hindi na nakapagtataka,
na ang mga mahihilig magbasa ng mga aklat, ay sila ang madalas na marami ang taglay na kaalaman, na daan tungo sa hinahangad na tagumpay. Number 4, mahilig silang makisama sa mga taong mas magaling pa sa kanila. Dahil mayroon ngang kasabihan, na kung ang 4 sa iyong madalas na sinasamahang mga kaibigan ay puro mahihirap, ay hindi malabong maging ikaw ang ika-5, at ganun din kung ang iyong madalas na sinasamahang mga kaibigan ay puro mayayaman, ay hindi rin malabong maging isa ka rin sa kanila. Dahil ang impluwensya ng kapaligiran na mayroon ka, ay maaaring maihalin tulad sa mga energy na nagba-vibrate dito sa ating mundo, na kung saan ay pwede kang mapunta sa positive, or di naman kaya sa negative. Kaya naman ang mga successful ay madalas palibutan ng kanilang sarili, ng mga taong dakila, na nagbibigay sa kanila ng hindi lang positive energy, kundi ng inspirasyon, na lalo pang magsumikap, at pagbutihin ang kanilang sarili. Number 5, sila ay palaging open-minded sa mga bagong kaalaman at oportunidad. Dahil nabubuhay na tayo ngayon sa makabagong henerasyon, na kung saan ay mabilis mo nang makalap or makukuha ang mga impormasyon, na dati ay malalaman mo lang, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro, or pagbili ng mga mamahaling magazine, or di kaya sa tulong ng edukasyon. Ngunit dahil sa makabagong teknolohiya na ating nararanasan ngayon, ay mabilis na nating malaman ang mga impormasyon na gusto nating malaman, sa pamamagitan nga ng internet, at ng mga bagong teknolohiya, at isa ito sa mga bagay, na halos ginagawa ng mga taong sobrang matatagumpay. Sila ay palaging bukas sa mga bagong idea at oportunidad, na kahit ano pang pagbabago ang dumating, ay nagagawa nilang makasabay at makahanap ng mga paraan, para umunlad sa pamamagitan nito. Ikaw ba ay naghahangad ng tagumpay, ng maginhawang buhay, at ng financial freedom? Kung ganon, para sa iyo ang video natin ngayon, dahil ang ating tatalakayin ay ang 5 sa mga sakripisyong nararapat mong gawin, upang ikaw ay magtagumpay, at umunlad sa buhay. Sacrifice number 1, iwasan mo muna ang iyong mga toxic friends. Dahil mayroon nga tayong kasabihan, na kung sino ang iyong madalas na sinasamahan, ay iyon din naman ang iyong magiging katangian. Totoo ito kung paanong sinabi ng Daily Habs, na do not expect positive changes in your life if you surround yourself with negative people. Kaya bago ka maghangad ng isang magandang kinabukasan, ay siguraduhin mong mga tamang tao ang iyong sinasamahan, dahil ang ating mga gawi at pag-uugali ay naiimpluwensyahan ng environment na mayroon tayo. Halimbawa ay sa lugar nyo ang madalas mong makita ay puro nag-iinom, nagsusugal, at puro bisyo, at dahil sa ganitong kapaligiran na mayroon ka, malaki ang posibilidad na maging isa ka rin sa kanila, lalo na kung hindi ka pipili ng mga tamang kaibigan na dapat mong pakisamahan. Kaya napakahalaga na hanapin mo ay ang mga kaibigan na makakaimpluwensya sa iyo, na magsumikap, at tutulong sa iyo para mas ma-motivate ka na gawin ang mga positibong bagay, na magdadala sa iyo patungo sa tagumpay, dahil sabi nga sa isang kasabihan, na surround yourself with positive people, and you'll be a positive person. Sacrifice number 2, alisin ang lahat ng iyong mga bisyo. Dahil kung gusto mo talagang may marating sa iyong buhay, ay kinakailangan mong itigil na ang lahat ng bisyo na mayroon ka, dahil bukod sa isa ito sa mga umuubos ng iyong pera, ay maaari pa itong maging sanhi ng iyong pagkakasakit, at ng maraming problema pagdating sa hinaharap, dahil sabi nga sa isang mantra, na health is the greatest wealth. At totoo ito, dahil paano mo maaabot ang mga goals mo sa buhay, kung palagi kang mayroon sakit at wala sa focus, dahil para maabot mo ang lahat ng iyong mga layunin, ay kinakailangan mong ibigay ang lahat ng iyong pagsisikap, determinasyon, at tiwala na darating sa puntong halos wala ka ng pahinga, dahil sa mga sakripisyong hinihingi ng pagkakataon, at magagawa mo lang ito, kung titigil ka na, sa mga bisyo mo ngayon. Sacrifice number 3, itigil ang paggastos sa mga bagay na hindi mo naman kailangan. Dahil sa pagpapayaman, ay kinakailangan mo munang bayaran ang iyong sarili, bago ang mga bagay na kinakailangan mo sa araw-araw, at magagawa mo nga ito sa pamamagitan ng iyong pag-iipon ng ilang porsyento na galing sa iyong kinikita, at para makaipon, ay kinakailangan mong itigil ang paggastos ng higit sa iyong kinikita. Kung paanong sinabi ni Robert Kiyosaki na, it's more important to grow your income than cut your expenses. Dahil kahit gaano pa kalaki ang iyong kinikita, kung ikaw naman ay walang disiplina sa iyong paggastos at paghawak ng pera, ay malamang na hindi ka talaga makakaipon.
dahil ang mga nagiging multimillionaire ay marunong humawak ng pera, at dahil mas pinipili nilang bumili ng mga asset kaysa sa mga liabilities, kaya sila ay mas lalong yumayaman. At dyan mo malalaman ang halaga ng pag-iipon, sa oras na mayroon kang isang business idea na balak simulan, ay mayroon kang perang magagamit para dito, kaya napakahalaga na itigil mo na ang paggastos mo sa mga bagay na hindi mo naman kailangan, para ang matitipid mo, ay maaari mo nang maging puhunan. Sacrifice number 4, alisin ang iyong katamaran, at doblehin mo pa ang iyong sipag. Dahil kung ano man ang sitwasyon na mayroon ka ngayon, ay resulta yan ng mga ginawa mo noon. Kung halimbawang wala kang pera ngayon, ay siguradong hindi ka kasi naging matipid noon, or hindi ka nag-ipon ng pera para may magamit ka ngayon. Anumang bagay ang mayroon ka, ay resulta lang ng mga aksyon na ginagawa mo. Dahil gaya nga ng sinabi ni Charles R. Swindoll, na life is 10% of what happens to you, and 90% of how you react to it. Kaya kung ikaw ay naghahangad na maging isang milyonaryo, ay kinakailangan mong alisin ang iyong katamaran. At simulan mong palitan ito ng sipag, dahil ang susi sa tagumpay, ay hindi mo madadaan sa katalinuhan, at sa swerte, or talent na mayroon ka, kundi sa sipag, determinasyon, at tiwala sa sarili, na kahit anong pagsubok ang dumating, ay hinding-hindi ka titigil para maabot ito. Kaya para maging isa ka sa mga multimillionaire, ay kinakailangan mong doblehin ang iyong sipag at pagpupursigi, na kahit ano pa man ang dumating, ay nakahanda ka para harapin ito. At bago natin talakayin ang ikalimang sakripisyo, na nararapat mong gawin, para ikaw ay umunlad, inaanyayahan kita na i-like itong video, at huwag kalimutang mag-subscribe, at i-hit mo na rin ang bell para palagi kang updated sa ating mga bagong video. Salamat! Sacrifice number 5, alisin lahat ng iyong mga excuses. Ito na siguro ang pinaka-worst na pag-uugali, na kinakailangan mong alisin, kung gusto mo talagang maging isang milyonaryo. Ang lahat ng mga palusot at mga dahilan na kesyo mahirap lang ako, at wala akong pinag-aralan, wala akong kakilala, pangit ako, at ang pinakamalupit sa lahat, ay wala akong talent, at marami pang iba na mga dahilan, na kung iisipin lang nating mabuti, ay tayo lang din naman ang may gawa. Kaya kung gusto mo talagang maging milyonaryo, ay kinakailangan mong alisin ang mga ito. At simulan mo ng kumilos para sa iyong mga pangarap, dahil sabi nga sa isang sikat na mantra, na there is no action, there is no progress. Dahil paano ka makakarating sa gusto mong puntahan, kung hindi ka naman kumikilos para makarating doon, kaya hindi ka dapat maniwala sa anumang sasabihin ng iba, dahil tayo lamang ang nagpapasya, kung anong uri ng resulta ang gusto nating mangyari, dahil tandaan mo, lahat ng takot at pagdududa, na mayroon ka, ay ikaw lamang ang gumagawa nito, kaya naman napakahalaga na palagi kang maging positibo, sa anumang sitwasyon na darating sa iyo. Sapagkat kung ano ang palaging naghahari sa iyong isipan, ay siyang palaging nagiging ganap na katotohanan, kaya kung anuman, ang mga excuses na mayroon ka, ay simulan mo ng palitan ng mga layunin at pangarap, na mayroon ka. Paano ba maging matagumpay sa buhay? Ano ba ang mga tools ang kinakailangan para makamit ito? Well, sa video natin ngayon ay ating tatalakayin ang 11 Rules of Success, na halos ginagawa ng mga pinakamatatagumpay na tao sa buong mundo. Ang 11 Rules of Success, ay ang pinaka-epektibong formula, na maaari mong gawin para ganap kang maging matagumpay sa anumang layunin, na gusto mong makamit, kaya kung handa ka na, ay let's start now. Rules number 1, Positive Mindset. Ito ang unang batas ng tagumpay, na kinakailangan mong gawin kung ang hangarin mo ay magkamit ng maraming tagumpay sa mga landas, na pinipili mong lakbayin, dahil bago ka maging successful, ay dadaan ka sa iba't ibang klase ng pagsubok, na anupat kailangan mong maging matatag sa anumang sitwasyon na darating sa'yo. At mangyayari lang ito kung mananatili kang positibo, at may malinaw na pananaw, na sa kabila ng mga pangit na sitwasyon ay may nakikita ka pa ring liwanag, na nagbibigay pag-asa sa'yo. Rules number 2, Patience. Sapagkat ang tagumpay ay hindi nangyayari agad overnight, dahil isa itong pangmatagalang proseso, na nangangailangan ng mahabang pasensya, at pagtsatsaga, dahil dadaan ka sa mga iba't ibang trial, at maraming mga pagtatangka na kung minsan ay maari kang manalo, subalit mas madalas kang matatalo,
kaya kinakailangan mong magtiis at maghintay, dahil gaya nga sa isang saliw ng isang mantra, na everything comes to you, at the right time, be patient. Rules number 3, hard work. Lahat ng talento at karunungan na mayroon ka, ay hindi magiging epektibo, kung hindi mo sasamahan ng sipag, determinasyon, at ng pagtsatsaga, dahil kagaya ng mga luxury car na kahit gaano man kaganda at kabilis, kung hindi mo naman paaandarin or gagamitin ay wala ring halaga anumang specs ang mayroon ito, gaya nga ng sabi sa isang kasabihan, na hard work beats talent, when talent doesn't work hard. Rules number 4, ang iyong biswalisasyon. Dahil sabi nga ni Robert Collier, na visualize this thing that you want, see it, feel it, believe in it. Make your mental blueprint, and begin to build, dahil ang lahat ng bagay ay binubuo ng enerhiya. Kaya naman kung palagi mong iniisip ang lahat ng bagay na gusto mong makamit, ay tinutulungan mo ang iyong sarili na makita ng mas malinaw, ang mga nakatagong daan patungo sa pagkamit nito, kung paanong sinabi ng isang dakilang henyo na si Albert Einstein, na visualization is more important than knowledge. Kaya kung magagawa mong gunitain ng mas malinaw, ang anumang bagay na gusto mong makamit, ay masisigurado kung mas malinaw mo ring makukuha ang mga ito. Rules number 5, maging mapagpasalamat. Ang pagiging thankful mo sa lahat ng bagay, maging malaki man ito o maliit, ay nagpapakita ng ugali ng isang taong matagumpay, dahil tiyak na hindi ka rin masisiyahan sa anumang bagay na malaki, kung hindi ka marunong masiyahan sa mga bagay na maliit. Kaya matutong magpasalamat, sa anumang bagay na mayroon ka, at tiyak na magiging mas madali sa iyo ang pag-abot ng iyong tagumpay, sabi nga ni Eckhart Tolle, na acknowledging the good that you already have in your life, is the foundation for all abundance. Rules number 6, maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. Dahil walang successful na tao ang nagtagumpay, na hindi naniwala sa sarili niyang kakayahan, halos lahat ng mga matatagumpay na tao, ay may malaking tiwala sa kanilang mga sarili, na anupat nakahanda sila na palaging sumugal, sa mga bagay na walang kasiguraduhan. Dahil gaya nga ng sabi sa isang mantra, na nobody will believe in you, unless you believe in yourself, kaya kung gusto mong maging matagumpay na tao, ay kailangan mo munang magtiwala sa iyong kakayahan, dahil bago mo makamit ang iyong tagumpay, ay kinakailangan mo munang maniwala, na makakamit mo ito. Rules number 7, ang iyong pagpupursigi. Dahil halos lahat ng mga pinakamatatagumpay na tao, ay dumaan sa maraming pagsubok bago nila nakamit ang malalaking tagumpay, na kanilang inaasam. Sapagkat ang tagumpay ay binubuo ng hindi mabilang na pagtsatsaga, at maliliit na hakbang, at ng maraming kabiguan, na siyang magtuturo sa iyo patungo sa tamang mga paraan, na iyong nararapat na gawin. Kung paanong sinabi ng isang American writer na si Napoleon Hill, na victory is always possible for the person who refuses to stop fighting. At napatunayan nga ito ng American investor, na si Ronald Read, kung saan nakilala nga siya bilang isang janitor, na matyagang nag-invest sa stock market at namuhay lang ng simple, kung saan sa pagpanaw niya ay nagpamana siya ng milyong-milyong dolyar sa mga charity, at paano niya nagawa ito? Simple, gamit ang pagtsatsaga, at pagiging consistent sa kanyang ginagawa. Rules number 8, discipline. Dahil ang disiplina sa sarili ay nagpapahintulot sa iyo na manatiling nakafocus sa iyong mga layunin. Nagbibigay daan din ito, upang manatili kang may kontrol, sa iyong sarili at sa iyong reaksyon, lalo na sa hindi magagandang sitwasyon. Ang disiplina sa sarili ay maihahalin tulad mo rin sa isang kalamnan, na kung mas madalas mo itong gagamitin, ay mas lumalakas din ito at lalo pang tumitibay. Kaya napakahalaga na manatili kang disiplinado sa iyong sarili. Kung ang layunin mo ay magtagumpay sa anumang larangan na iyong binabalak gawin. At magagawa mo ito, una sa pag-iwas mo sa mga negatibong kaisipan, ikalawa sa pag-iwas mo sa mga masasamang gawi, lalo na ang pagkain mo ng mga matataba at matatamis na pagkain, na nakakasira sa iyong magandang kalusugan, at ang disiplina mo sa pagtulog ng maaga, pag-eehersisyo, at marami pang iba, na kung patuloy mo lang gagawin ng may pagtsatsaga, ay siguradong mas mabilis mong makakamit ang inaasam mong tagumpay.
Rules number 9, take a risk. Ang pag-take mo ng risk ay nangangahulugan ng pagsubok mo sa isang bagong bagay na hindi tiyak. At walang kasiguraduhan na posibleng mauwi lang sa pagkabigo. O di naman kaya ay sa tagumpay. Ngunit ano pa man ang maging kahinatnan nito, ay hindi ibig sabihin na kinakailangan mo ng tumigil at huminto, lalo na kung hindi naging maganda ang resulta nito. Bagamat masakit ang makaranas ng kabiguan, ngunit nagiging daan din ito, patungo sa paglago, at pagsulong ng iyong kaalaman, kung paanong si Thomas Edison ay gumawa ng 1,000 pagkakamali, sa pagtatangka niya na maimbento ang isang bumbilya. Ngunit sa halip na tingnan niya, ang mga ito bilang mga kabiguan, ay mas nakilala niya ito, bilang isang oportunidad upang sa wakas ay maimbento niya ang kauna-unahang bumbilya. Dahil ang buhay ay puno ng maraming risk, na kung hindi mo haharapin, ay posibleng hindi ka na talaga magtagumpay. Dahil sabi nga sa isang kasabihan, na life is all about taking risk. If you never take a risk, you will never achieve your dreams. Rules number 10, focus. Ang pananatili mong nakafocus sa anumang bagay na binabalak mong gawin, ay tutulong sa iyo upang ganap mong mapadali ang pagkamit nito, at magagawa mo nga ito, sa pamamagitan ng pag-alis mo sa lahat ng mga distraction, na hindi naman makakatulong sa iyo, or wala namang kinalaman sa mga layunin, na iyong binabalak na gawin. Dahil ang focus ay maihahalin tulad mo sa isang kamera, na kapag itinutok mo sa iisang direksyon na gusto mong kuhanan, ay nagiging mas madali, at mas perfect, ang larawan na gusto mong makuha, at ganito rin, kapag gusto mong makuha ang iyong mga goals, kailangan mong ituon ang iyong sarili sa iyong mga layunin, at siguraduhin na nakatutok ka lang sa iisang target, at doon mo lang ilagay ang lahat ng iyong paggawa, ang iyong oras, at atensyon, hanggang sa tuluyan mo ngang ito ay makamit. Rules number 11, never give up. Ang pagkabigo ay isang natural na bahagi ng ating buhay. Kasama ito sa proseso na pagdadaanan mo patungo sa hinahangad mong tagumpay. Kaya naman, napakahalaga na hindi ka marunong sumuko sa anumang hamon. Sa trabaho man, o negosyo, sapagkat ang daan patungo sa tagumpay ay hindi magiging ganon kadali, maraming mga trials, rejection, at failure ang iyong kakaharapin na maaaring magbigay sa iyo ng dahilan upang umatras at sumuko na lang, kaya hindi ka dapat panghinaan ng loob kapag dumaraan ka sa mga pagsubok, dahil ito ay isang daan na siyang magtuturo sa iyo upang lalong mas maging magaling at mas maging mahusay, kaya hindi ka dapat sumuko anuman ang problema na iyong kaharapin, dahil sabi nga sa isang kasabihan na winners never quit and quitters never win, kaya never give up. Paano ba yumaman? Marahil mapapaisip ka kung meron ba talagang paraan para yumaman. At kung meron ano-ano ba ito? Well, kung excited ka nang malaman ay ibabahagi ko ito sa iyo, kaya simulan na natin. Lesson 1, change your mindset. Ang iyong mindset ay ang una mong dapat baguhin kung gusto mong yumaman. At bakit? Dahil ang mayayaman ay iba ang perspective kesa sa mahihirap. Halimbawa nga nito ay ang mahihirap, madalas sinasabi na magiging mayaman ka lang kung ikaw ay ipinanganak ng mayaman, may magulang na mayaman, or makakapag-asawa ng mayaman, at kung suswertihin ay magiging mayaman ka lang kapag tumama ka sa lotto or raffle at marami pang iba. Ngunit paano naman mag-isip ang mayaman? Ang mga mayaman ay naniniwala na ang pagyaman ay hindi madadaan sa swerte, or paghahanap ng magandang trabaho, at iba pa sila ay naniniwala na para ka yumaman, ay kakailanganin mong pagsikapan ito. Instead na mag-ipon lang, ay kakailanganin mong mag-invest, magtayo ng mga negosyo, at iba pa. Kaya kung gusto mong yumaman ay kailangan mo munang baguhin ang iyong mindset, mula sa pagiging poor mindset, papunta sa pagiging rich mindset. Lesson 2, kailangan mong magkaroon ng goals. Ang mga mayayaman ay laging mayroon goals, dahil paano ka makakarating sa gusto mong puntahan, kung hindi mo naman alam kung saan ka pupunta? Tanungin ang iyong sarili, ano ang iyong goals, at ano ang gusto mong marating? Dahil para ka maging mayaman, ay kailangan gusto mong maging mayaman, kailangan clear ka sa gusto mong abutin. Dahil may mga tao na ang gusto ay magpapayat pero kain naman ang kain. Ito ay nangyayari hindi dahil sa nahihirapan silang kontrolin ang katakawan nila, kundi nangyayari ito dahil mas nananaig sa kanila ang kagustuhan nilang mabusog at kumain.
Kaya nga kung gusto mo talagang pumayat, kailangan mong maging clear sa talagang gusto mo. Kailangan mong maging specific sa goals mong pumayat, at dahil mas nananaig na ang kagustuhan mong pumayat ay saka mo palang mapipigilan ang sarili mo sa pagkain ng marami. At ganun din kapag gusto mong yumaman, kailangan mong magkaroon ng specific na goals. Dahil may mga tao na gusto ngang yumaman, pero wala naman ibang ginawa kundi sayangin ang oras sa panunood ng TV, pagtambay sa kanto, at pag-inom ng alak at marami pang iba. Kaya kung gusto mo talagang yumaman, kailangan ay mayroon kang malinaw na layunin. Ito nga ay ang vision or goals na maging mayaman, dahil kapag alam mo kung ano ang gusto mong abutin, ay mas madali mong malaman kung ano-ano ang mga hakbang na dapat mong gawin, kaya isulat muna sa papel kung ano ba talaga ang gusto mo, at simple lang. Ito nga ay yumaman. Lesson 3, Make a Plan. So, balikan muna natin ang una nating tinalakay, Lesson 1. Change your mindset. Ito nga ay kailangan mo para mas makagawa ka ng mga tamang desisyon, at dahil nga nagbago na ang iyong mindset mula sa poor mindset, ikaw na ay may rich mindset. Kaya magtungo na tayo sa Lesson 2. Ito nga ay ang have a goals. Kailangan mo ito para matukoy ang gusto mong ma-achieve. At ito nga ang topic natin ngayon. Kung paano yumaman. So una, change your mindset. Ikalawa, kailangan mayroon kang goals, at ito nga ay yumaman, at ang sunod naman na lesson mo ay make a plan. Ito nga ay dahil, kahit sabihin na nating nagbago na ang iyong mindset, at mayroon ka ng goal na yumaman, ngunit kung hindi mo ito paplanuhin, ay maaaring masayang lang lahat ng iyong effort, sapagkat, sabi nga ng isang tanyag na motivational speaker na si Brian Tracy, na a goal without a plan is only a dream. Dahil, kahit anong bagay na gusto mong abutin ay nangangailangan nga ng masusing pagpaplano, isang halimbawa nga nito ay kung pupunta ka ng Amerika, hindi ba't kailangan mo munang planuhin kung ano ang sasakyan mo, at ano-ano ang kailangan mong dalhin? Dahil kung bigla ka na lang aalis at sasakay sa eroplano nang hindi mo inaalam kung saang destinasyon ito papunta, ay malamang sa ibang lugar ka mapadpad. Ganon din sa pagpapayaman, kailangan mo munang planuhin kung paano ka ba yayaman, ano-anong skills ang kakailanganin mo, at magkano ba ang capital na kailangan mong ipunin, at ano-anong negosyo ang maaari mong simulan, na maaaring magpayaman sa'yo. Kagaya nga ng example natin dito sa chart, una ay kailangan magkaroon ka muna ng specific na goal, kagaya nga ng gusto kong magkaroon ng 10 million pesos, pagkatapos ay alamin mo kung anong diskarte ang dapat mong gawin para makuha ito. Halimbawa nga ay, magtatrabaho para makaipon ng 10,000, tapos ang naipon mong 10,000 ay gagamitin mo pang puhunan sa negosyo na balak mong itayo. At kapag may negosyo ka na, ang sunod mo naman gawin ay alamin, kung magkano ang dapat mong maging income per week. Halimbawa ay 100,000 per week ang kailangan mong maging income, sa loob ng isang buwan ay mayroon ka ng 400,000 pesos, then times mo sa 12 ay mayroon ka ng 4,800,000 pesos, a year, kaya kakailanganin mo lang ng 2 years and 1 month para makuha ang 10 million pesos. Wow! Ahem, baka naman sabihin mo na masyado naman malaki ang 100,000 per week, paano ko gagawin yan? Well, ang nilagay ko sa chart ay example lang, syempre, nakadepende yan sa goal mo. Kung ang goal mo ay 1 million, 2 million, or 100,000, depende na yan sa goal mo, at dyan mo rin ibabase ang plano mo. Pero syempre ang goal mo ay yumaman, kaya dapat, no excuses, make a plan. At ang huling lesson ay never give up. Dahil kahit gaano pa kaganda ang mga plano mo, at kahit sobra mo pang galingan ang mga goals mo, ay darating din ang araw na hindi magiging maganda ang takbo ng iyong buhay, kagaya ng biglang pagkalugi ng iyong negosyo, at bigla ang mga emergency na kagaya ng iyong pagkakasakit, mawalan ka ng trabaho or mawala ang lahat ng mga naipon mo. Isa lang yan sa mga patunay na hindi natin kontrolado ang mga bagay na mangyayari. Kaya ang tanong, kakayanin mo bang ituloy ang pangarap mo, kahit mawala pa ang lahat ng pinaghirapan mo? Kapag ang sagot mo ay yes, congratulations, dahil nasa iyo ang pinakamahalagang katangian para yumaman, sabi nga sa kasabihan, na, never give up, because great things take time. Dahil ang pagyaman, ay talagang hindi ganoon kadali, marami kang mga failure, at mga challenges na kailangan harapin, kaya napakahalagang hindi ka marunong sumuko sa hamon ng buhay. Dahil ang pagyaman, ay nangangailangan ng mahabang sakripisyo, at mahabang proseso bago mo ito ma-achieve, kaya kung hindi ka marunong magtiis at maghintay, ay mababaliwala lang lahat ng pinaghirapan mo.
Kaya, para kayo yumaman, ay kinakailangan na gawin mo ang 4 na lesson na ating tinalakay. Una nga, ay change mindset. Ikalawa, ay have a goal. Ikatlo, ay make a plan. At ang ika-4, ay ang pinakamahalaga sa lahat, at ito nga ay ang never give up. Nagtataka ka ba at naguguluhan? Dahil hanggang ngayon, ay hindi mo pa rin nakukuha ang iyong dream house, dream car, at ang pagiging financially freedom. Although ginagawa mo naman ang lahat, masipag ka naman magtrabaho, at marami ka naman goals, at dedicated ka naman sa lahat ng iyong ginagawa, pero bakit hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin mahirap? Kung gusto mong malaman ang dahilan, halika at pag-uusapan natin yan, kaya let's start now. Reason number 1, ang iyong mga negatibong kaisipan. Sapagkat kung paanong sinabi ng isang sikat na American author na si Norman Vincent Peale, na negative thinking definitely attracts negative results. Nangyayari ito dahil sa ang utak natin ay ang siyang ilaw ng ating mga landas, kaya kung magiging positibo ba or negatibo ang resulta ng iyong kapalaran, ay nakadepende kung papaano mo ginagamit ang iyong isipan. Dahil ang pagiging negatibo ng iyong pag-iisip ay parang pagsasara mo sa iyong potential na kakayahan, at hindi mo makikita ang iyong mga opportunities, hanggat hindi mo sisimulang baguhin ang iyong mga priorities, kasama na nga ang pagiging positibo ng iyong isip, na masasabi kong napaka-importante, kung ikaw ay naghahangad ng isang matagumpay at masaganang klase ng pamumuhay. Dahil ang mga sobrang successful na tao, ay hindi kailanman naging matagumpay, sa pamamagitan ng pagiging negatibo, sa halip sila ay palaging nananatiling positibo, sa kabila man ng maraming kabiguan, at mga pagsubok, na kanilang kinakaharap. Reason number 2, ang pagsasabi mo, na hindi mo kaya. Dahil ang pagsasabi mo ng salitang hindi mo kaya, ay parang paglilimita mo ng iyong sarili, sa mga bagay na pupwede mo pa sanang magawa. Dahil tandaan mo na ang kakayahan ng ating utak ay halos walang limitasyon, kung saan sa bagong henerasyon ng ating pamumuhay, ay naging mas madali dahil sa mga bagong tuklas ng siyensya, na kagaya ng mga gadget, at mga sasakyan, at marami pang iba, na kahit ang mga imposible, ay halos madali na lang maging posible. Sapagkat ang kakayahan ng tao ay nakadepende sa kung papaano niya mas pinapahusay ito, kaya kung madalas kang nagdududa sa iyong sarili, ay mas pinapatay mo lang ang iyong mga pangarap. Dahil gaya nga ng sinabi ni Suzy Kassem, na doubt kills more dreams than failure ever will. Kaya imbes na sabihin mo ang salitang hindi mo kaya, ay mas mabuting sabihin mo ng buong pananalig ang mga salitang, kakayanin ko, at anuman ang dumating, ay buong puso kung ipaglalaban ang aking mga pangarap, at hayaan mong ito, ang mga salitang maghari sa kaebuturan ng iyong puso, at magugulat ka, dahil hahatakin ka nito papalabas sa iyong mga limitasyon, upang mas maabot mo pa, ang iyong mga itinatagong kakayahan. Reason number 3, masyado kang nakafocus sa iba. Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali, na hindi mo namamalayan, ay unti-unting umuubos ng iyong oras. Sa kakapanood mo sa mga sikat na artist, o di naman kaya ay sa mga sikat na athletes, or sa mga nangyayari sa iyong paligid at marami pang iba. Na kung iyong pagsasamahin, ay halos isang araw na ng iyong buhay ang iyong sinayang, na kung tutuusin ay maaari mong gamitin, para mas palawakin pa ang iyong kaalaman. Dahil sabi nga sa isang sikat na mantra, na you can't do big things, if you're distracted, by small things. At ito ang madalas na nagiging pagkakamali, ng mga tao na hindi umaasenso sa buhay, ang kanilang pagsubaybay sa mga iniidolong artista, at ang pagkainggit mo sa iyong mga kaibigan na umaasenso, at pati na rin ang pagkukumpara mo ng iyong sarili sa iba. Ang lahat ng ito ay isang pagkakamali na hindi lang uubos ng iyong oras, bagkus magiging dahilan din ng hindi mo paggawa, ng mga bagay na higit na mas mahalaga, kaya imbes na sayangin ang iyong oras, sa mga bagay na walang value, ay mas maigi na doon ka mag-focus, sa mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng mga bagong kaalaman, at mga bagong skills, na tutulong sa iyo hindi lang para mag-increase ang iyong income, but tutulong din sa iyo, para mas ma-boost mo pa ang iyong confidence. Reason number 4, kulang ang tiwala mo, sa iyong sarili. Sapagkat gaya nga ng palaging sinasabi ng American actress na si Blake Lively,
na the most beautiful thing you can wear is confidence. At totoo ito dahil walang naging successful na tao ang hindi naniwala sa sarili niyang kakayahan. Halos lahat ng mga pinakamahuhusay sa kani-kanilang larangan ay may tiwala sa kanilang sarili. Kaya kung ikaw ay nagnanais na maging matagumpay, ay isa lang ang kinakailangan mong gawin. At ito nga ay ang magtiwala sa iyong sarili, dahil walang kahit na sino pa man ang higit na makakatulong sa iyo kundi ang mismong sarili mo. Gaya nga ng sinabi ni Karlie Kloss na if you believe in yourself, and feel confident in yourself, you can do anything. At lahat ng bagay na gusto mong abutin, ay magsisimula mo lang maabot, sa oras na naniwala ka na maaabot mo ito, at lahat ng iyan ay mag-uumpisa sa paniniwala mo sa iyong sarili. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nakakaramdam na parang hindi pa rin nakakausad sa buhay, ay mabuting tanungin mo ang iyong sarili, kung talaga bang naniniwala ka na magtatagumpay ka sa iyong mga layunin. Dahil kung hindi mo nakikita ng malinaw, ang tagumpay mo sa hinaharap, ay isa lang ang maaaring kalabasan nito, at ito nga ay ang kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kaya kung ang gusto mong makita ay ang matagumpay na hinaharap, ay simple lang ang kailangan mong gawin. At ito nga ay ang maniwala na magtatagumpay ka, gamit ang sarili mong kakayahan. Reason number 5, wala kang specific na goal. Gaya nga ng sinabi ni Fitzhugh Dodson, na without goals and plans to reach them, you are like a ship that has set sail, with no destination. Dahil paano ka naman makakarating sa gusto mong puntahan kung hindi ka naman kumikilos para makarating doon, at paano ka naman kikilos para makarating doon, kung wala ka namang balak na makarating doon. Sa parehong paraan, ganito kapag wala kang specific na goals. No plan, no target, and no target, no action, and no action, equals, no results. Dahil paano ka kikilos kung wala ka namang tumpak na layunin, at ito ang isa sa mga bitag na naglalagay sa isang taong mahirap, na lalo pang maging mahirap. Sapagkat ang kawalan ng layunin sa buhay, ay kawalan din ng direksyon na pupuntahan, at hindi mo mahahanap ang tamang landas na para sa iyo, kung hindi mo pagsusumikapan na hanapin ito, kaya kung ang gusto mo, ay maging matagumpay sa buhay, ay kailangan mo ng kumilos ngayon, at magsimulang ilatag ang daan, papunta sa mga pangarap, na gusto mong abutin, at magagawa mo lang ito, sa oras na mayroon ka ng malinaw, at specific, na goals. Reason number 6, wala kang disiplina sa iyong sarili. Kung paanong sinabi ni Robert Kiyosaki, na self-discipline is the number 1 delineating factor, between the rich, the middle class, and the poor. Dahil ang mayayaman, ay iba ang discipline mindset kung ikukumpara sa mga middle class at sa mga mahihirap. Sila ay may angking katalinuhan, sa paghawak at paggastos ng kanilang pera, bagay na wala ang mga middle class at lalo na ang mga mahihirap, sapagkat ang mga mahihirap ay mas malaki ang gastos, kumpara sa kanilang kinikita. At nangyayari ito, dahil sa kakulangan ng kaalaman sa kung paano dapat hawakan ang pera. Na kung tutuusin, ay magsisimula sa disiplina natin sa ating mga sarili. Gaya ng pag-iwas sa mga bisyo na hindi lamang sumisira ng ating kalusugan, bagkus nagiging dahilan din ng ating dagdag na gastusin, at ang pagbili ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan, ng mga luho, at marami pang iba. Na siyang dahilan kaya hanggang ngayon, ay nananatili ka pa rin sa sitwasyon na mayroon ka, dahil ang mga sobrang successful na tao, ay fully disciplined sa kanilang mga sarili. Sila ay may vision, or target goals, at marunong din silang humawak ng kanilang oras, sa pamamagitan ng time management, sila ay nag-e-exercise para panatilihin ang kanilang sarili sa tamang kondisyon, at upang mas magawa nila ang lahat ng kanilang mga activities, sa araw-araw. At yan ang disiplina na kinakailangan mong gawin, kung gusto mo talagang may marating sa buhay. Ang pagiging nakafocus sa iyong mga layunin, at pag-iwas sa mga bagay na hindi naman makakatulong sa iyo para umangat, at ang determinasyon mo, na gawin ang lahat kahit gaano man ito kahirap. At yan ang 6 na dahilan, kaya ka hindi nagtatagumpay sa buhay, na kung susubukan mong alisin, ay siguradong magbabago ang takbo ng iyong hinaharap. At dito nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ay maaari bang mag-iwan ng like, at subscribe sa ating channel, at i-hit mo na rin ang bell, para palagi kang updated, sa ating mga bagong video. Salamat!